Ngayong araw nga ay dumating dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal na silipin ang mga naapektuhan ng mga infrastruktura kagaya na lamang ng mga simbahan, paaralan, maging ang ilan sa mga residential areas dito sa Bugo, Cebu. Nagkaroon siya ng pagkakataon na bisitahin ang isa sa mga komunidad kung saan nga yung mga residente nito ay yung mga dating survivor ng bagyong Yolanda. Pero sa kasamaang palad, dito sa kanilang nilipatan ay kasama ito sa mga komunidad na nangyari nga na nasira ang kanilang mga tahanan at bukod pa diyan ay may mga nasawi din. Kaya naman sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay siniguro niya na matutugunan nga ang pangangailangan ng mga residente dito kagaya na lamang ng pagkakaroon ng sapat na relief goods para sa ating mga kababayan dahil ilang araw na silang nahihirapan dito sa kanilang mga pagkain, walang kuryente ang hindi lahat ng bahagi ng Bugo dito ay mayroong kuryente kaya yung mga residente ay sa labas na rin ng kanilang mga tahanan natutulog. Bukod pa diyan, walang pasok sa eskwelahan, walang pasok sa kanilang mga trabaho. Ang nagpapalala pa dito ay syempre yung maya't maya ng mga aftershock na ating nararanasan. Bago nga lamang tayo umere mga 30 minutes ago, dalawa na mga aftershocks ang ating naranasan at talagang malalaking mga paggalaw yan ng lupa dito sa Bogo, Cebu. Arles, pumunta rin ba si Vice Presidente dyan sa Bogo? Kagabi, pumunta na siya dito sa Medellin kung saan nga ay nagbigay na siya ang Office of the Vice President ng mga relief goods. Pero kanina ay narinig natin na siya ay bumalik dito para bisitahin ang isang ginang na kung saan pumanaw ang dalawang anak nito. Siya ay nagbigay ng kanyang pakikiramay, siguro bilang isang ina na rin at bilang isang lider na sumisiguro daw na handa ang kanyang opisina na magbigay ng tulong. Gayon din sa iba pang mga residente na apektado nito dahil aabot na nga sa 47,000 na mga pamilya ang apektado nitong magnitude 6.9 na lindol at aabot sa 170,000 na mga individual ang apektado nito. Arles, ano naman ang ginagawa ng national government para tulungan ang mga naapektuhan nitong lindol dahil ang matinding pangangailangan ay potable water? Kanina sa ating pag-iikot ay nakita natin na kanya-kanyang diskarte pa rin yung mga residente dito kung paano nga ba sila magkakaroon ng kanilang pagkain, though dumating naman yung relief goods mula sa DSWD. Bukod pa dyan, yung ilang mga pribadong individual ay nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan at maabutan ang ilan sa ating mga kababayan. Pero pagdating doon talaga sa tubig, nakita natin na talagang mahaba ang pila ng mga ito at may bayad ang bawat balde. So far, kanya-kanyang diskarte. So yung iba, merong mga galon ng tubig na kanilang hinanda mula sa kanilang mga bahay pero yung iba talaga ay wala. Kaya noong dumating yung malaking truck ng DSWD dito ay talagang nagkaroon nga ng medyo maliit na gulo o tensyon sa pagitan ng mga tatanggap ng relief goods dahil nga sabi nila gutom na raw talaga sila at ilang araw na nila itong inihintay dahil mula pa noong Martes ng gabi nang nangyari itong lindol, marami sa ating mga kababayan dito ang mula rin sa mga informal na sektor at nangangailangan din talaga ng suporta sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay.